Ayan. Okay, next one is about the normal distribution. Okay, so si normal distribution, galing siya kay continuous random variable. Okay, continuous random variable. Okay, so yung ginagawa dito kay normal distribution is yung normal curve. Okay, so si normal distribution, meron siyang properties. Okay, so first property, dapat daw po siya ay bell shape. Yung mga drawing ninyo, pag diyan tsurang bell shape ayan, so dapat bell shape, tandaan po yan. Yung mga properties, especially yung mga properties, kailangan dapat kabisado po ninyo. Okay, next one is yung kanyang symmetric siya, symmetric to y-axis. Okay, so pag sinabing symmetric, kung ano yung nasa kaliwa, yun din yung nasa kanan. Okay, y-axis natin kasi yun yung pa-vertical. Okay, so for example, ito patayo siya, this will be our y-axis. Okay, kung ano daw yung nasa kaliwa, yun din yung makikita sa kanan. Yung pangatlong properties, asymptotic siya, asymptotic to x-axis. Okay, so itong dalawang to, most of the time na pagbabaliktad kasi ito pagdating sa mga properties. Okay, so pakitandaan na lang tong ano ba, shocks. Okay, shocks. Okay, symmetric kay y-axis, asymptotic kay x-axis. Okay, symmetric y-axis, asymptotic to x-axis. Kayo bahala. Kasi ganyan ako magkabisado, naglalagay ako ng mga acronym. Next, fourth property ng ating normal distribution, yung mean, median at saka mode nya. Mean, median, and yung mode, andun siya, coincide sila sa may center. Okay, coincide to the center. At the center of the curve. So kay standard normal distribution, yung kanyang center andun lagi sa may 0. Next po natin yung pang fifth. Okay, so this will be unimodal. Then last one, yung pang 6 natin, yung total area of the curve is equal to curve is equal to 1. Equal to 1. Okay, so dapat mag-equal siya sa 1. Okay, next one, tandaan to, ito yung number 6, tandaan yan kasi ayan yung kailangan ninyo pagka nagko-compute tayo ng area. Okay, next one is yung mga types ng ating normal distribution. Okay, yung sa mga types ng ating normal distribution, so pakikabisado po yung mga itsura ng mga graph. Okay, so first type ng ating normal distribution, we have the normal curve. Normal curve or the mesocortic curve. Cortic curve. Okay, so ito yung normal lang. Okay, so ang itsura niyan is pag ganito. Okay, so this will be 0, dito yung papuntang negative side, dito yung papuntang positive side. Okay, so yung pinaka-normal na curve. Okay, yan yung ating normal curve. Okay, so balance in the yung sa mga bandang gitna. Okay, medyo mayroong papuntang negative, meron din mga papuntang positive. Okay, so that will be the normal curve or the mesocortic. Okay, then next one is yung leptocortic curve. Ayan, ito naman, most of the score is average. Okay, so yung itsura niya, ganito, mataas siya. Okay, so ito is 0, this will be negative side, this will be positive side.
mataas siya yung curve niya. Pag mataas yung curve niya, ang tawag po doon is leptokurtic. Ibig sabihin mataas po yung kanyang SD. Okay, si SD kasi nagdidikta ng kung gaano kataas yung magiging curve. Okay, next one is yung platykurtic. Platykurtic curve. And syempre kung may mataas, meron ding flat. Okay, so yung itsura niya naman is pag ganito. And ganyan lang siya. So 0, negative papuntang positive. Okay, so platykurtic, ito medyo balance lahat ng scoring niya dito. Okay, so merong naka-score na mababa, meron din sa average, meron din sa mataas. Halos pantay-pantay sila. Hindi katulad kay leptokurtic, masyadong mataas yung average side. So maraming nakakuha ng average score. Okay, next one is the skew. Okay, pag sinabi natin skew, kung saan sila bumababa. Okay, so for example, ganito yung graph niya. Okay, so this will be 0, negative side, this will be positive side. Okay, for example, ganito yung graph. Mataas siya doon sa negative side, bumaba siya doon sa may papuntang positive side. Ang tawag po dyan, kung saan siya mababa, yun yung tawag sa kanya, positive skew. Okay, positive, ganyan, positive skew. Okay, then the other one, so kung meron positive, meron ding negative. Okay, so we have negative, 0 gitna, positive kanan. Okay, mataas siya kay positive, tapos umarakada siya ng pababa dyan sa ating negative side. So, ang tawag dyan ay negative skew. Negative. Ayan, negative skew. Ayan, so yan yung mga types of our normal curve. So, we have 6. Normal curve at saka mesokurtic. Ito na sila, parehas lang yan. Leptokurtic, mataas. Platykurtic, flat. Positive skew at saka negative skew, kung saan siya bumababa, yun yung tawag sa kanya. Mababa siya dito sa positive side, kaya positive skew siya. Dito mababa siya sa negative side, kaya negative skew yung tawag sa kanya. Okay? Next po is yung ating normal, yung z-score muna. Okay, so z-score. So recall natin yung formula ng z-score. Z-score. So we have z is equal to the score minus the mean over the standard deviation. Okay, so ito, kailangan nyo itong kabisado kasi ito rin yung way para makapag-graph kayo. Okay, kasi minsan na binibigay lang is score, kailangan nyo pa siya i-convert to sa z-score niya para ma-graph ninyo yung graph. Okay, or yung area, para makuha nyo yung area. Okay, so for example, we have the given question. So given natin, we have the mu is equal to 55, then the standard deviation is equal to 10. Okay, so for example, we are looking for the value of between z is equal to 0 and x is equal to 32. Between z is equal to 0 and x is equal to 32. So meron tayong z-score dito, 0. Okay na yan. Pero yung x natin doon, kailangan pa natin siya i-convert into z-score. Okay, so magiging itong x natin, gawin natin yung 32 doon sa ating z-score. So we have z is equal to x minus the mean over the standard deviation. Okay, so we have z is equal to yung value ng x natin, 32. 32 minus yung mean natin is 55 over the standard deviation, which is 10. Okay, sa calculator pwede nyo na i-diretso yan. So kapag mano-mano, 32 minus 55, that is equal to 23. Negative 23. Negative 23 over 10. Then negative 23 divided by 10, that is equal to negative 2.3. So this will be our z-score. Ito yung una.
Okay, so ibig sabihin ang pinapahanap sa atin ay between and z is equal to 0 and yung isa naman natin z is equal to, ito po, negative 2.3. Okay, so igagraph na natin yan. So we have this graph. Okay, so we have 0. Yung isang z-score natin, we have 0. So ito na yan. So the other one is negative 2.3. So negative, so nandito siya sa left side. So tansyahin na lang natin. For example, ito yung area ng negative 2.3. Okay? So sabi niya between. So ibig sabihin po, in between ng z is equal to 0, z is equal to 0 at saka negative 2.3 yung kukunin natin yung area. Okay, so ibig sabihin ito yung shaded region, ito yung kailangan natin hanapin yung kanyang area. Okay, tandaan, pagka tinignan natin yung mga score na itong z na to doon sa ating z critical value or doon sa ating z table, nanggagaling lagi yung kay 0 papunta doon sa desired value nung kinukuha natin given. So ibig sabihin z is equal to 0, automatic that will be 0. Then the other one, yung negative 2.3 natin, yung value niyan doon sa table, pakitignan na lang po, is 0.4901. Okay? So 0.4901. So ibig sabihin yung value na to nanggaling kay 0 papunta dito kay negative 2.3. Okay? So ibig sabihin yung area na ito, yung shaded region natin, ayun na yun, 0.4901. Okay? Basta nanggagaling siya kay 0, automatically yung kabilang value na makukuha natin, ayun na po yun, yung shaded region niya, which is 0.4901. Another one. Same given, papalitan ko lang yung value ng x. Okay, so for example, we are looking for the above of x is equal to 30. So first, we need to compute for the value of 30 natin. Okay, so x score kasi yung binigay, so ko-convert pa natin siya sa z-score. So magiging z is equal to yung x natin ay 30 minus the mean natin ay 55 over the standard deviation is 10. Okay, so our z is equal to 30 minus 55, that is equal to negative 25 divided by 10, so that is equal to negative 2.5. Okay, so ayun yung z-score natin. So we are looking for above of z is equal to negative 2.5. Okay, so graph muna natin siya. Okay, so we have, ang ipa-plot lang natin isa lang, z is equal to negative 2.5. So for example, dito yung area niya, negative 2.5. Okay, so sabi niya above. Okay, so dito yung 0 natin, dito yung papuntang positive side. Okay, so saan ba yung value ng above ni negative 2.5? So ibig sabihin mas mataas daw kay 2.5. So yung area natin na masya-shade is from negative 2.5 papunta do sa kanan. So since above siya, so ibig sabihin kahit lumagpas siya kay 0, yung kabilang part ng ating graph magiging shaded din siya. So from negative 2.5 papunta do sa kanan, sila yung magiging shaded region. Okay, so ito yung buong area na magiging shaded region. Okay, basta above papunta lagi yung kanan. Okay, tapos pagka below papunta siya ng kaliwa. Okay, so now ano yung value nung negative 2.5 dun sa ating z-score? Okay, so pag chinek nyo po yan dun sa given, so ang value po yan ay 0.4938. Okay, so tandaan po ulit, yung nakukuha nating area dito is from 0 papunta dun sa may desired value natin, which is yung 2.5 dito sa ating given.
So we have 0 papunta negative 2.5. Ang area nun ay 0.4938. So ibig sabihin po, ayan yung area niya. So, from 0 papunta dito kay negative 2.5, that is 0.4938. Pero meron pa tayong shaded region dito sa kanan. Okay? Tandaan po na yung kabuuan nito ay 1. Okay? So, yung kalahati lang niya from 0 papunta doon sa right side, that is 0.5. Okay? Now, para makuha natin yung total value ng area natin, so, since shaded to, at shaded din yung sa kabila, so, ipag-a-add natin silang dalawa. So, magiging 0.4938 plus 0.5. Okay, that is equal to 0.9938. So, ibig sabihin, yung total area ng ating curve dito is equal to 0.9938. Okay? Ayan. So, paano po pagka nilagyan ko pa siya ng another scenario? For example, meron daw 120 na respondents dun sa given question. Okay, kung merong 120 respondents dun sa question, so ilan daw yung 0.9938 dun sa ating respondents? So ang ginagawa lang po dyan para makuha kung yung number of people na merong involved dito sa 0.9938 is we just simply multiply it by 120. Okay, so ang gagawin lang po, ito ang calculator ko. Ayan, so we have the area times the respondents yan. Okay, yung area natin is 0.9938 times 120. For example, ang pinapakuha niya is yung number of respondents. Okay, so we have 0.9938 times natin siya kay 120. Ay, 119. Almost lahat pala. 119.256. Okay, so ibig sabihin ng total value or ng respondents na kukunin doon or involved doon sa ating score na 30 is 120. So ibig sabihin lahat ng respondents is involved doon sa ating given. Okay, so bigay pa tayo isa pa para makita natin yung difference. Okay, so 120 respondents pa rin, pero babaguhin ko lang yung sa given. Okay, so for example, ang binigay, ayan, so rekta ako ng z-score para mabilis. Okay, for example, ang binigay na z-score, ayan, so z is equal to 1.7. Tapos ang pinapakuha niya ay above. Okay, above of 1.7. Okay, z is 1.7. Yung z-score neto, ang equivalent value ng z-score neto ay 0.4554. Okay, 0.4554. Okay, so again, ang kukunin ko dito is number ng respondents. Okay, so kung ilan yung nakakuha daw ng above ng 1.7. Okay, so una, i-plot yung given. We have 0. Yung 1.7 natin, so tansyahin na lang siya. 1.7. So sabi above. So ibig sabihin yung shaded region natin is from 1.7, above ng 1.7. So papunta tayo ng kanan kasi mas matataas yung value na nandito. So ibig sabihin yun yung magiging shaded region natin. Okay, next. Okay, now yung value ng 1.7 natin is 0.4554. Okay, yun yung value from 0 papunta ng 1.7. So ito po siya, 0.4554. Okay, so as you can see, hindi siya part nung ating solution. Okay, or nung ating shaded region. So ibig sabihin, ang gagawin po natin para makuha natin yung shaded region doon is isubtract ito kay 0.5. So magiging 0.5 minus
0.4554. Okay, para makuha natin yung shaded region. So, we have 0.5 minus 0.4554, that is equal to ayan, 0.0446. Okay, so ibig sabihin itong shaded region na to ay 0.0446. Okay, now, the question is, ilang respondents yung meron tayo doon sa 0.446? 0.0446. Okay, so again, ang gagawin lang natin dyan sa area na yan is i-multiply dun sa ating number of respondents, which is 120. Okay, so we just simply multiply times 120, and that is equal to 5.352. So again, tao po yung pinag-uusapan natin dito. So ibig sabihin kung meron yung decimal, so automatically we need to round it up. Okay, so kahit na mababa yung value ng decimal niya, automatic round up siya. So ibig sabihin the total respondents na meron tayo dito sa area na 0.0446, that is equal to 6. Okay, so this will be our final answer. Okay, next po. Okay, next po is proceed tayo dun sa may Sloven's formula. Okay, so Sloven's formula po, ginagamit po natin yun para malaman kung ilan yung respondents sa kailangan mo dun sa ating survey, for example. Okay, so sa survey, so we have the Sloven's formula. Ayan, so Sloven's formula, ang formula natin dyan is sample size is equal to the population size over 1 plus population size times the margin of error squared. Okay, so population size yung capital letter N natin, yung letter E is the margin of error. Okay, for example, magbibigay ang scenario. So hindi ko nasulat yung question, dictate ko na lang, gawa-gawa lang naman to. Okay, so Sir Yao, for example, ako naghanap ako ng respondents, kung ilan yung magiging respondents ko para magsagot to sa survey ko. Kasi yung survey ko is ganap ako ng mga ilan yung percentage or area or ilan yung pwede kong kuning respondents para malaman ko kung sino-sino yung mga papasa for the stats and probability examination. Okay, so for example, meron akong estudyante na one male na students is 156. Tapos meron din akong female students na 144. Tapos yung ginamit kong margin of error is let's say 7%. Okay, so now ilan yung magiging respondents ko? Okay, so we have this one. So yung formula natin is ito. We have here the capital letter N, which is referring for the population size. So para makuha ko yung buong population ng estudyante ko, so kailangan ko i-add yung male ko at saka yung female. Okay, so pag i-add ko yan, so that my N is equal to 300. Okay, kasi 156 plus 144, that is equal to 300. Next, yung margin of error ko dapat naka decimal yan. So yung 7%, tandaan 7%, ang decimal yan is nandito. Okay, para ma-convert yan to into decimal, so we need to move 1, 2, lipat yung decimal doon, so mag-add lang tayo ng 0 dito. So that is equal to 0.07. So that will be my margin of error. Okay, so ang gagawin ko lang po dyan, substitute ko lang din sa given. So we have N is equal to, capital letter N ko is 300. So we have 300 over yung ating 1 plus capital letter N ulit. So we have 300 times sa ating E. Ang E ko ay 0.07 squared. Okay, pwede natin i-diretso to kay kay calculator, pero try muna natin ng mano-mano. Okay, tandaan po excuse, ito po lagi inuuna yung may mga exponent.
Okay, so ibig sabihin yung iba, kopyahin mo lang siya ng kopya. So we have 300 over 1 plus 300 times yung 0.07 squared natin. Okay, so dun sa ating calculator, so ang gagawin lang natin dyan ay 0.07 squared. Okay, so we have this one. Ayan, so pag nakaganon, pindutin nyo lang po yung ST para maging decimal siya. Okay, so as you can see doon sa decimal, 4.9 times 10 raised to negative 3. Okay, so sa pag-convert po na ito ng decimal form, so magiging 4.9 times 10 raised to negative 3. Okay, so ang gagawin nyo lang po dyan, kunin nyo yung 4.9. Okay, so 10 raised to negative 3. So naka-negative 3 siya. So saan ba papunta yung negative natin? So di ba papunta siya ng left side? Pag positive, papunta siya ng right side. So from decimal point, move daw tayo ng 3 beses papunta ng kaliwa. So we have 1, 2, 3. Then lipat mo din yung decimal. Okay, so dadagdag tayo ng 0 at saka another 0. So ibig sabihin, yung value ng ating 4.9 times 10 raised to negative 3, that is equal to 0.0049. So ibig sabihin yung 0.07 raised to 2 natin, that is equal to 0.0049. Okay, next. Then tsaka natin siya i-multiply din kay 300. So 300 times 0.0049, that is equal to 1.47. So we have n is equal to 300 taas, hindi mo natin gagalawin 1 plus yung 300 times 0.0049, that is equal to 1.47. Then we add yung ating denominator, so magiging n is equal to 300 over 1 plus 1.47, that is equal to 2.47. Then we divide 300 divided by 2.47, that is equal to n. So n is equal to 121.457 4,899, or that is equal to, ayan, basta may decimal, automatic round up yan kasi nga po tao yung pinag-uusapan natin dito. So that is equal to 122. Ayan, so ibig sabihin yung number of respondents sa kailangan ko ay 122. Okay, ayan, so ganun po siya. Now paano pagka sinabi doon sa problem na ang kailangan ko lang nakunin na respondents is puro lalaki lang? Okay, so ibig sabihin doon sa given ko, ang gagamitin kong population is yung male lang. Okay, so sa male lang ako po-focus. So hindi 300 yung gagamitin ko, yung male lang, which is 156. So yung n na gagamitin ko ay 156. Next, for example, sinabi dun sa given, male yung kukunin na respondents, tapos mag-i-increase ng margin of error, which is increase by 1%. Increase by 1%. So ibig sabihin mag-add ako dito ng 1%. Okay, so ibig sabihin margin of error ko ay 8%. Okay, so for example, so ayan yung gagamitin kong data. So using the formula, so we have n is equal to 156 over 1 plus yung n natin ulit, 156, then times yung margin of error ko 8%. Ang decimal form niyan ay 0.08. Then squared. Okay, so rekta natin siya sa calculator. Okay, so using this button, yung fraction form, so sa numerator natin meron tayo 156, sa denominator 1 plus the quantity of 156. Huwag niyo pong kakalimutan yung mga open and close parenthesis. Open parenthesis 0.08, close parenthesis squared. Ayan po. So dapat parehas na dun sa sinulat ninyo dito. So pindutin lang yung equal. Pag naka-fraction, pindutin yung SD.
ito yung ST, para maging decimal siya. So, the value will be, so our N is equal to 78.06244,996. Okay, so rounded up automatically kahit 0.6 pa yan, round up tayo. So that will be 79. So this will be the answer. Okay. Now, para naman doon sa mga gumagamit ng hindi medyo mataas na technology. Hindi ko alam kung ano yung word ng calculator. So kasi iba walang ganito, yung sa fraction form. Okay, so ganito lang gagawin. So using this one, 156, tapos yung over natin gagawin yung divide. Pero make sure lang na maglalagay kayo ng open parenthesis bago kayo magta-type ulit ng panibago. Okay, yung sa baba natin para magsama-sama sila. So magiging 1 plus, naglagay mo na ka open parenthesis, then 1 plus, open parenthesis ulit, 156, close, open parenthesis ulit, 0.08, close, tapos squared, then lalagyan ko ulit siya ng another close parenthesis. Okay, then equal lang, tapos pindutin yung SD para maging decimal form siya. So as you can see, yung value nito same lang dun sa na-compute natin nung una. Okay, so yan yung sa my calculator ng Sloven's formula. Ayan po. So yan po yung sa my Sloven's formula. Then ayan, so last one is yung ating sampling techniques. Okay, so now alam na natin kung paano computerin kung ilan yung magiging respondents. Now, paano naman natin pipiliin yung mga magiging respondents natin? Okay, sa pagpili ng respondents natin, meron tayong mga sampling techniques na pwede natin gamitin. Okay, so probability sampling techniques. Okay, sampling techniques. Okay, first is yung simple random. Simple random sampling techniques. Ayan. So, simple random sampling techniques, ito yung ginagamitan natin ng random generator. Okay. So, pwede nating random generator. Okay. O kaya number generator, numbers. O kaya yung wheel of names. Ayan. Ayan. O kaya kung wala ka namang pang ganon, mga high-tech, pwede ka namang yung mga pangalan, lalagay nyo lang sa jar, tapos bunot-bunot lang. So, that is a simple random sampling. The next one, yung systematic. Systematic random sampling techniques. So, systematic, basta merong k term or nth term. Basta may makita kayo mga nth term dyan, systematic yun, papasok yun. Okay, mayroong pumasok na mga intervals. Ayan, systematic yung papasok. Okay, then next one, yung ating stratified. Ayan, so stratified random sampling techniques. Okay, so ang stratified ka base yan kay groupings. Okay, groupings ng bawat na nakabase sa kanilang mga kanya-kanyang characteristics. Okay, basta ginrupo based on their characteristics, stratified yan. Then, yung pang fourth natin is yung cluster random sampling techniques. Okay, pag cluster, nakafocus yan kay area. Okay, basta pumasok siya doon, yung respondents mo pumasok doon or pasok doon sa may area na yon, so automatically magiging respondents siya. Okay, yung pagpili ng area, ginagamitan siya ng simple random sampling para mapili kung anong area. Okay, for example, yung mga barangay dito sa Novaliches. Okay, so yung mga barangay sa Novaliches, so ginagamitan siya ng simple random sampling para mapili. So for example, napili yung barangay Nag-Aisang Nayon, yung buong area or tao na nandun sa area ng barangay Nag-Aisang Nayon, sila yung magiging respondents. Pag kinulang, pwede kumuha sa ibang area, pero dapat pang kompleto lang sila. Okay, yung pang-lima is yung multi-stage, di ko nasulat. Yung multi-stage, basta gumamit ka ng more than 2 na sampling techniques dun sa pagkuha mo ng mga respondents.
So, doon na papasok yung multi-stage random sampling techniques. Okay? So, ayan lang po yung sa ating video for today. So, good luck po. Bye.